Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may pasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! Alas 5 na po ayon sa Philippine Standard Time. Panibagong linggo, panibagong simula. Marami nang pinagdadaanan ng ating bansa, bagyo, lindol, alitan at iba pa, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Harapin natin yung mga ito ng may positibong pananaw at ngiti sa ating mga labi. Lagi nating tatandaan mga kababayan, the Filipino spirit is waterproof, bulletproof, and unshakable. Simulan na po natin ang ating programa, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghatid ng ulat panahon. Araw-araw po yan, mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung Weatherman, Harry Bayona, magbubukas ng linggong ito at makakasama nyo ngayong Lunes, October 21, 2030. Mga kababayan, alam nyo ba na sa parehong araw na ito noong taong 1879, unang ginawa ang demonstration ng paggamit ng light bulb sa New Jersey sa pamamagitan ni Thomas Edison. Tumagal ang liwanag ng ilaw na ito ng 40 hours. Ang electric light bulb ay isa sa mga kauna-unahang matibay at commercially practical na source ng liwanag. At ngayon naman po, para sa kapapasok pa lamang po na ulat, niyanig po ng magnitude 4.5 na lindol ang Bohol alas 11:10 ng gabi kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, namataan ang sentro ng lindol 25 kilometers northeast ng Tagbilaran City. At dahil patuloy ang mga aftershocks na nararanasan sa Kabisayaan ng amin pong paalala, ugaliin po natin ang tatlong bagay na ito, no? Duck, cover, and hold. Dahil yan po ang ating gagawin sa oras ng mga pagyanig nang sa gayon ay makaiwas tayo sa mga sakuna. Samantala, dahil sa patuloy na mga pagyanig sa Kabisayaan, umakyat na rin po ang bilang ng mga nasawi at sugatan sa nasabing rehiyon. Ayon sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sa kasalukuyan ay umaabot na po sa 185 na katao ang naiulat na nasawi, habang 583 naman ang sugatan. 9 na katao naman ang sa ngayon ay hinahanap pa rin ng otoridad. Umaabot sa higit kumulang 703,000 families sa 8 lungsod sa 6 na probinsya ng Region 6 at 7 ang apektado ng lindol. Sa kasalukuyan, mahigit sa 22,000 families ang nasa loob ng mga evacuation centers. Matindi rin po ang iniwang epekto ng lindol sa mga bahay at istruktura sa Kabisayaan. Umaabot na po sa mahigit 36,000 na kabahayan ang nasira gawa ng lindol. At bumigay rin po ang 39 major bridges kung saan mahigit sa kalahati ang hanggang ngayon hindi pa rin madaanan. 18 na kalsada naman po ang nasira gawa ng nasabing mga pagyanig. Ang mga nasira mga bahay at istruktura ay nagkakahalaga ng 759,640,000 pesos. At dahil sa mga aftershock sa patuloy na yumayanig sa Kabisayaan, nasa ilalim pa rin po ng state of calamity ang probinsya ng Bohol maging ang probinsya ng Cebu. At ngayon po mga kababayan, punta naman po natin ang ating weather updates. Magiging mas maginaw pa ba yung mga mararanasan nating mga susunod na araw dahil sa amihan? Yan nga po ang ating aalamin sa tulong ni Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Harry, at isang Lunes na magandang umaga sa ating mga tagapanood ng Panahon TV. Alright, Mr. Cada, ayon sa mga naunang forecast ng Pag-asa, ito pong si Typhoon Francisco ay inaasahan po natin na darating sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ano na po ba ang pinakahuling balita hinggil sa nasabing bagyo? Para sa ating update para sa bagyong si Francisco, yun yung kanyang international name. Base dito sa ating nakikita na infrared satellite images, ito yung kaulapan ng bagyong si Francisco. Isang typhoon na siya, napakalakas na bagyo. At taglay niya ngayon ang hangin na umaabot sa 175 km per hour malapit sa gitna. At may pagbugso na aabot sa 210 km per hour. Kumikilos siya pa direksyong north-northwest at ito po ay bahagyang bumagal sa speed na 10 km per hour.
kasalukuyan pa rin ang bagyong si Francisco ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at maaaring base sa kanyang direksyon at ang kanyang galaw na 10 km per hour, posibleng pumasok ito sa ating Area of Responsibility bukas pa po ng umaga. Alright mga kabayan, narinig po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Ito pong si Typhoon Francisco, dahil nga po bumagal ang kanyang pagkilos, di ba naunang ulat na ngayong araw po, pero dahil nga po bumagal ang kanyang pagkilos, inaasahan po nating bukas pa ito papasok ng ating bansa. At Mr. Cada, napansin ko po dun sa inyong infrared imagery, no? Meron pong mga kaulapan dun po sa inyong bandang kaliwa. Ano po ba ito? Mga bagyong papasok din po ba ito sa ating bansa? Kung makikita ulit natin yung ating images nitong infrared, ito yung si Bagyong Francisco na may international name at papangalanan nga nating Ordua once na pumasok sa ating area of responsibility. Ito naman yung isang halos tropical depression din. Halos humina na siya at halos nandito na siya, nag-combine na siya sa sirkulasyon ng si Bagyong si Francisco at tuluyan ang nawawala. Dito naman po sa ating kaliwang bahagi, dito sa baba, ito ay napakalayo pa sa ating PAR. Ito ay isang ganap na rin na bagyo at ito ay isang tropical depression. Patuloy natin itong imo-monitor, itong mga kaulapan na ito. Subalit ang magandang balita, halos hindi ito makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Alright, mga kababayan, yan nga po. No, meron po tayong mga binabantayang kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Naging tropical depression na nga po itong isa. At yung isang tropical depression na malapit po kay Typhoon Francisco ay hinigop na po nito. So nagsanib puwersa na po yung dalawang sama ng panahon. Pero ang good news ay hindi naman po ito direktang makakaapekto sa ating bansa. Pero Mr. Cada, no, dahil nga po nabanggit nyo na hindi direktang makakaapekto si Typhoon Francisco sa ating bansa, ang tanong po ng karamihan kahit ito hindi direktang makakaapekto, magdadalay pa rin po ba ito ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po dyan po sa may bahagi ng Hilagang Luzon kung saan ito dadaan? So, ang magiging epekto nitong bagyong si Francisco, halos palalakasin lang na nito ang tinatawag nating hangin na galing sa amihan o yung northeasterly surface wind flow. Ngayon ng umaga tayo ay naglagay ng gale warning dito po sa may seaboard ng Northern Luzon. So, makikita natin itong kulay green at dilaw na tawag natin dyan, wind barb. So, malakas ang bugso ng hangin na dahilan ng sirkulasyon nitong bagyong si Francisco kahit napakalayo. Kaya meron po tayong gale warning at mapanganib ang ating makakababayang maglayag. Lalong-lalo na po yung mangingisda dito po sa may northern seaboard ng Northern Luzon. Pero sa ating magiging lagay ng panahon, wala naman itong magiging direktang epekto. Alright mga kababayan, heads up lang po, lalong-lalo na sa mga kababayan nating mangingisda, no? Sa ngayon po nakataas po ang gale warning dyan nga po yan sa Hilagang Baybayin ng Luzon. So ang amin pong paalala, wag na lamang po muna tayong maglayag nang sa gayon ay maiwasan po natin ang anumang uri ng panganib. At Mr. Cada, sa pagpasok nga po ni Typhoon Francisco, ang tanong ng karamihan, kailan nga po ba natin maaasahan ang pag-alis nito sa ating bansa? Halos yung kanyang pagpasok sa PAR napakadali lamang. Within the 24 hours o mahigit pa, ito ay aalis na rin. At base sa ating pagtaya, posibleng sa Miyerkules ng gabi, ito'y tuluyan na rin lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Alright, that's great news. Miyerkules po ng gabi, inaasahan natin ang tuluyang paglabas ni Typhoon Francisco sa Philippine Area of Responsibility. At Mr. Cada, dahil amihan na nga pong umiiral sa bansa, mahalagang malaman po natin ito. Bakit nga po ba malamig ang hanging dala ng nasabing weather system sa bansa? Maaari niyo po bang paki-explain ang mekanismo sa likod ng malamig na hangin ng northeast monsoon? So, ang tinatawag nating northeast monsoon, ito yung ating naririnig na sa Tagalog na hanging amihan. Nagsisimula yan na kung saan pag nagkakaroon ng tinatawag nating malaking high pressure area dito sa may area ng Siberia o yung sa mainland Asia. Dahil sa pag-intense o pagtindi ng tinatawag nating high pressure area system, ang direksyon ng hangin ay nagiging clockwise. Makikita natin yung hangin na direksyon papunta dito, north yan, at pagdating dito sa may area ng Pilipinas, lalong-lalo na doon sa Northern Luzon, nagde-deflect ito sa direksyong pa-northeast. Kaya ito ay malamig dahil sa ganitong panahon ng halos fourth quarter ng taon, ng mga October, November, December hanggang January, ito yung simula ng ating fall hanggang winter season. Ibig sabihin, talagang mabilis na lumamig ang temperatura ng kalupaan o ng Asia o ng kontinente ng Asia kaysa mga dagat na nasa paligid dito. At dahil doon, lumalamig ang temperatura ng ating bansa dahil nanggagaling nga yan dito. Sa ngayon kasi halos bahagyan ng bumababa ang temperature dito sa may area ng Japan, ng Taiwan at dito sa may area ng
part ng southern China. At yung hangin na yun ay may katangian ng cold and dry air mass. Ito ay polar maritime continental air mass. At pagsapit dito sa atin, nararamdaman din natin yung malamig na hangin na galing dito sa may taas at galing nga dito papunta sa may northern part ng Luzon. At yun nga ang tinatawag nating cold dry air mass at yun ang karakteristik ng hanging amihan o yung tinatawag nating northeast monsoon. Alright, mga kababayan, yan nga po ang dahilan kung bakit malamig po ang hangin na ating nararanasan dahil po yan sa hanging amihan. At Mr. Kada, ito po, no, napapansin ko po kasi sa mga forecast ng Pag-asa, nabawasan na po yung thunderstorm occurrences sa Luzon. At ayon nga po sa mga forecast, light rains ang kadalasan nating nararanasan dito. Ano po bang role ng amihan? Bakit may hina na yung mga pag-ulan na ating nararanasan? Dahil ang amihan ay sinasabi ko nga ang component ng kanyang hangin is cold and dry air mass. So makikita natin dito na halos maninipis lang ang kaulapan. Ang mga ulap na ating nararanasan pag panahon ng amihan o northeast monsoon ay mga tinatawag nating stratified clouds. Ibig sabihin, hindi ito katulad ng mga ulap dulot ng southwest monsoon o habagat na mga thunderstorm clouds o yung mga tinatawag nating mga cumulonimbus clouds. Kaya wala tayong naririnig masyado ng mga thunderstorm. Lalong-lalo na kung umiiral talaga ang ating hanging amihan o yung pong northeast monsoon dito sa may area ng Luzon, asahan natin na mga mahinang pag-ulan lang ang posibleng idulot nito. Alright, that's great news, no? At ito, Mr. Kada, para magabayan po ang ating mga kababayan sa pagsisimula ng isang panibagong linggo, ano po bang nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? Ano po bang dapat naming asahan sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes? Para sa ating magiging pagtaya ng panahon at makikita naman natin na halos wala talagang epekto ang bagyong nasa likuran ko si Francisco at talagang umiira lang ang tinatawag nating northeast monsoon o hanging amihan dito sa may central at saka sa northern Luzon. Halos ang Metro Manila makakaranas ng mga partly to cloudy skies na may mga isolated light rains o mga pag-ambon. Gayun din yung area ng Ilocos Region, ang Cagayan Valley Region, ang Cordillera Administrative Region, at yung pong mga natitirang bahagi ng Luzon, partly to cloudy sky lang. At kung may mga pag-ulan, mga pag-ambon lamang at mahihina. Pero yung mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao, may mga pag-ulan at may posible din pong mga thunderstorm. Dahil hindi pa naman doon nakakarating ang hanging amihan, medyo may mga kaulapan pa tayo makikita dito sa may Visayas at Mindanao, kaya asahan pa rin natin ang tinatawag na isolated rain showers at thunderstorms. Alright, so ngayon nalaman po natin mga kababayan na generally speaking, maganda-gandang panahon naman ang mararanasan sa Luzon, pero dyan nga po sa Visayas at Mindanao, makararanas po tayo ng mga pag-ulan. And having said that, Mr. Kada, dahil magiging maulan pong Visayas at Mindanao, last few reminders po para sa ating mga kababayan dyan. Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ito sa may sinalanta ng malakas na panagyanig ng lindol, asahan natin ay may magaliwalas din naman po ang panahon, pero may tsansa po na magkaroon ng mga thunderstorm. Kaya ingat pa rin po dahil minsan biglaan bubuhos ang malakas na ulan, pero hindi naman po ito magtatagal. Alright, maraming salamat Mr. Kada at mga kababayan, atin nga pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Kada na siyang nagatid sa atin ng update hinggil sa mga dapat asahan sa lagay ng ating panahon. Ngayon naman silipin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Si Haring Araw ay sisikat 5:48 ng umaga at lulubog sa ganap na 5:32 ng hapon. Ang ating moonrise ay 6:32 p.m. Ang moonset po natin ay 7:32 a.m. May illumination po yan na 99% at makikita nga po natin ang last quarter moon sa darating na October 27. Ngayon naman para sa mga kababayan nating mangingisda, ito po yung tidal prediction sa Manila Bay natin sa atin ng NAMRIA. Ang high tide po natin 1:10 p.m. itaas po yan na 0.41 meter, habang ang low tide naman po natin ay 3:43 p.m. itaas po yan na 0.36 meter. At mga kababayan, naku, dapat pinakinggan nyo na maigi itong ating question and answer kanina kay Mr. Kada, dahil dyan po natin kukunin yung ating question of the day para sa Panahon TV Tag-Ulan promo. Oy, sabik ka na ba? Huwag kang aalis ha, antabayanan nyo po yung question of the day at magbabalik po ang Panahon TV.